Mga kaklase, ang martial arts ang pundasyon ng inyong kalusugan. Magsanay kayo ng mabuti. Wu, basura pa rin si Yunyan. Sa Shanghai Realm, dito man, basura pa rin siya. Shi Yi, naghintay ang sect leader ng 3 taon. Tumakbo ka, King He. Ah. Ang astig ng tira kong ito. Ngayon, ako naman. Huwag kang mag-ambisyon. Shai Yi. Shai Yi. Hehe, 3 taon, nag-activate na rin ang seal. Impossible. Ang tira kong ito, alay sa 3 taong kahihiyan. Ah. Nagsisimula pa lang ang palabas. Hihintayin ko kayo sa Shilu Village. Tumakas ang mga mutated beast, babae at bata, sa basement, bilis. Basura, sa haapan? Umuwi ka na lang at maggatas. Hahaha. 3 taon na ang nakalipas, siya lang ang lumabas mula sa loob ng Fog Forest. Bugbog na bugbog pero hindi umimik. Hindi yan kaya ng isang basura. Ang mga mata niya, para bang may buong kalangitan. Panoorin mo, basura. Alis na tayo. Swerteng swerte. Harapin mo ako. Ang marka ng Ancient Desolate Ancestor sa lumang aklat. Siya kaya ay... Mutated Wolf King. Isang beast na nasa Meridian Opening Realm. Bakit nandito? Galaw. Galaw ka. Yeah.
3 taon, tulog lang ito sa katawan ko, nag-ipon ng lakas. Ngayon lang nagising. Huwag hawakan. Relikya ng Ancient Desolate Ancestor 2. Mawawasak ang buong baryo. Ano ba ang alam ni matandang Shaibo? May tinatago siya. Hahaha. Shiyi, ang galing mo talaga. Alam kong hindi ka pangkaraniwan. Shiye, talagang hindi pangkaraniwan. 3 taon na ang nakalipas. Alam kong iba siya. Bakit isang basura? Ang taas ng tingin sa sarili? 3 taon akong nagpakahirap. Tulog lang siya. Ayaw kong tanggapin. Bukas, pupunta si Shiyi sa Fog Forest para mamitas na halaman. Sasalubungin natin siya sa daan. Sasaktan natin ang kamay at paa niya para malaman niya. Sino ang pinakamalakas sa Shilu Village? Shiyi, lumuhod ka at tawagin mo akong lolo ng 3 bises. At talalayain kita. Kung hindi, uwi kang gapang. Shaihu. Huwag kang magpakabobo. Aray. Kung hahanap ka pa ng gulo, hindi kita palalampasin. Susunod, hindi lang ang palakol ang mababali. Tulong. Espesyal ang katawan mo. Mag-ingat sa paghihiganti ni Shihu. Hindi siya titigil. Kinyi. Ang marka sa leg mo. Simula pagkabata. Hindi ko alam kung ano yon. Huwag mo nang itanong. May masama. Napaligiran ng mga nakaitim ang nayon. Takbo. Ibigay ang sagradong kayamanan ng altar, o gigibayin namin ang Shilu Village. Walang matitira. Ito ay lupang pinoprotektahan ni Ancient Ancestor. Kayong mga Cult of Turbid Spirit. Matandang Shibo. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Demonic aura. Cult of Turbid Spirit. 100 taon na niyang hinahanap ang mga labi ni Ancient Ancestor. Yon ay communication talisman. Darating na ang pangunahing puwersa. Matandang Shibo, ano ba talaga ang alam mo? Mula sa mga salita ng mga ninuno, ang altar ay may kinalaman sa sinaunang seal. Huwag hawakan. Masama para sa iyo ang masyadong maraming alam. Mamamatay ka, bata. Kinyi. Nadadala siya ng sinaunang kapangyarihan. Parehong pinagmulan ang marka at ang altar. Pigilan mo siya, o siya ay...
walang silbi. Sinasalakay siya ng sinaunang kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, malalamon ang kanyang isip ng turbid spirit. Magiging halimaw, tulad noong araw. King, gising. Tingnan mo ako. Sinabi mong ipagtatanggol mo ang Shiloh Village. Siya eh. Hindi ako magiging halimaw. Nangako akong makikipaglaban sa'yo. Ito ang core fragment ng seal ni Ancient Ancestor. Ngayon, humihina ang seal. Kaya lumitaw ito. Ito ang kapalaran. Sinasaliwan ng kaluluwa ng founding ancestor. Sa ilalim ng altar. Kailangan mong ingatan ito. Mula ngayon, ang buhay mo ay ang buhay ng Kanghan Realm. Shai, ibigay mo ang Soul Crystal. O gigibayin ng linking set ang lugar na ito ngayon. Galing sa Lingxiao Domain. Linking Sect. Ang bilis nila. Ang Soul Crystal ay isang sinaunang mahalagang bagay. Hindi pwedeng hawakan ng mga probinsyano. Ibigay mo at makaliligtas ka. Kung hindi. Pinoprotektahan ng Soul Crystal ang Shiloh Village. Wala kayong kinalaman dito, Linking Sect. Umalis kayo. May ganito kang kapangyarihan. Impossible. Siya matagal na. Ganyan ka pa rin, palaban. Sino ka? Malalaman mo rin. Unahin muna natin ang problema. Sino ka? Makikialam ka sa Linking Sect. Babalikan kita, swerte kayo ngayon. Ngunit kailangan na Soul Crystal Spirit Clear Gate maghintay ka, Shai. Kilala ako ng babaeng ito. Sino ba siya talaga? Ano ba talaga nangyari sa akin 3 taon na ang nakalipas? Shai, hindi mo ba ako naalala? 3 taon na ang nakalipas sa kailaliman ng Fog Forest. Buong gabi mo akong tinakbo, habang ako'y karga mo. Dapat bang kita maalala? 3 taon na ang nakalipas. Unang beses na activate ang marka sa dibdib mo naglabas ng gintong liwanag, na nagpawala sa mga corrupt spirits na pumaligid sa akin. Bago ka mangalan ng malay ang huling sinabi mo sa akin. Huwag kang matakot, ipaggatanggol kita. Pagkatapos mo mawala ng malay, dinala ako ng mga taga-corrupt spirit sect. Pinilit nila akong sumali, wala akong pagpipilian, ngunit sa loob ng 3 taon, hinahanap-hanap kita. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sino ka talaga? 3 taon akong nanatili sa corrupt spirit sect, mas marami akong alam kaysa sa inyo. Siya kailangan mo ng mga kaalyado. Kung hindi ka mabubuhay sa susunod na buwan. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Dahil alam ko ang susunod na target ng corrupt spirit sect. Hindi Soul Crystal ang gusto nila, kundi ang nakasil sa ilalim ng altar, ang remnant soul ng progenitor. Tama ang sinabi niya. 100 taon nang hinahanap ng corrupt spirit set ang mga labi ng ancient progenitor. Papalayain ang remnant soul ng progenitor. Kung masisira ang seal, magwawakas na ang Kanghan Realm. Old Shibo, ilan pa ba ang alam mo? Alam ko lang ang mga salitang ipinasa sa amin ng aming mga ninuno. Ang mga tunay na sikreto, baka makita lang kapag natagpuan ang tunay na pamana na iniwan ng ancient progenitor. Ngunit doon ay halos kamatayan ang naghihintay. Ito ang lokasyon ng absolute abyss. Nakatago dito ang paraan para mapigilan ang pag-attack ng dugo ng progenitor kung ang marka ng babaeng kasama mo ay magiging out of control. Pumunta ka roon kung hindi mamamatay siya. Naniniwala ka sa kanya? Hindi lubos, ngunit tama siya, kailangan nating maging malakas. Kung hindi, wala tayong karapatang pumili. Ibigay ang Soul Crystal kung hindi patay ang lahat. Siya wala kang pagpipilian ang inyong Spirit Clear Gate. Paano kayo mambubusabo sa mahihina ang kaluluwa ng ancient progenitor? Hindi kayo patawarin. Old Shibo. Paano ito posible?
3 araw pa lang ay nasa muscle condensing realm ka pa, ano ba talaga? Na-breakthrough mo na sa Meridian Opening Realm nagulat ang buong Lingxiao Domain. Hindi na pwedeng manatili sa Shilu Village, mangako ka sa akin na mabubuhay kang makabalik. Mukhang kaunti na lang ang oras siya eh. Gusto mo bang malaman kung paano mapipigilan ang pag-attack ng corrupt spirit sa katawan niya? Makakaligtas pa siya ng hanggang 7 araw. Sabihin mo, Sumama ka sa akin sa Gion Abyss, nandoon ang lahat ng gusto mong malaman. Pero babalaan kita, mas masahol pa yon kaysa impyerno. Kingi, May sinaunang bloodline mark siya sa katawan, kapareho ng pinagmulan ng ancestral remnant soul. Kung hindi natin agad mahanap ang paraan para pigilan ito, lulunin siya ng turbid spirit at magiging halimaw. Tulad ng mga nakita ko, 3 taon na ang nakalilipas. ikaw ang may gawa nito. Hindi ako, ang turbid spirit ko. 3 taon na ang nakalilipas, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi kita sasaktan, nanunumpa ako. Sino ka talaga? Bakit ka hinahabol ng Turbid Spirit Cult? Ako si Swan. Isang piyon na pinalaki ng turbid spirit ko mula pagkabata. 3 taon na ang nakalilipas, tumakas ako sa Miasma Forest, pero napaligiran ako ng mga humahabol. Ang gintong liwanag sa dibdib mo ang nagligtas sa akin, nang ikaw ay mawalan ng malay. Dinala ako ng mga tauhan ng cult master, at mula noon, naging piyon na naman ako. Ngayon, Gusto ko ng kalayaan. Ang Gion Abyss ay isang sinaunang selyadong lugar. Nandun ang paraan para mapigilan ang ancestral bloodline. Pero napakadelikado doon, mga Emperor Realm Savage Beasts, sinaunang restrictions. Turbid spirit storms, halos imposible mabuhay. ako ang pupunta. Manatili si Kingi ngayon. Kailangan niyang sumama. Ang paraan ng pagsupil. Nangangailangan ng kopyasyon ng marka sa kanyang katawan. Ang Juyon Abyss ay isang sinaunang Forbidden Land. Napakataas ng konsentrasyon ng turbid spirit. Masyadong mapanganib. Doon namatay ang mga magulang mo. Ang mga magulang ko, 20 taon na ang nakalipas. Pumasok sila sa Juyon Abyss dahil sa pagluluwag ng selyo. At hindi na nakabalik. Lalo na dapat akong pumunta. Para kay Kingi. At para sa kanila. Ikaw ang Sumunod ka sa akin. Tandaan, pagpasok sa Gion Abyss. Huwag kang magtiwala sa kahit na sino, pati na sa akin. Kingi. Magtiis ka. Gaano man kadelikado, hahanapin ko ang paraan para iligtas ka. Nangako ako sa'yo. Patayin sila, kunin ang Soul Crystal. Gagantimpalaan ng Gete Master ng 10,000 tile ng ginto. May humahabol pa sa atin. Tayo na. Ikaw si Shiho. Sinabi ng Gete Master, kung ikaw ang magpapatnubay, para mahanap si Shai, tatanggapin ka ng Linking Gate bilang inner sect disciple. Bibigyan ka ng pinakamahusay na cultivation resources. Meridian Cleansing Pills, Spiritual Energy Techniques, lahat meron. Kung makakasali ako sa Lingping Gate, malalampasan ko si Shai at titingala sa akin ang lahat. Ano ang gagawin mo, Shihu? Iniwan ka sa akin ng iyong ama bago siya mamatay. Sabi niya, mabait naman si Hu, sobrang competitive lang. Sabi niya, ikaw ang kinabukasan ng Shilu Village. Shihu, tahanan natin ang Shilu Village, huwag mong sirain ito. Shaye, ang dinadala ng batang iyon, ay higit pa sa nakikita mo, hindi ako tutulong sa kanila. Tahanan ko ang Shilu Village. Dito rin inilibing ang aking ama. Ingat sa sungay na mabangis na halimaw doon. Mamamatay ka kapag natamaan. Huwag magpatagal, hindi tatagal si Kingi. Kailangan hanapin ang kahinaan nito. Aray. Kaya direktang sumipsip na maduming espiritu ang iyong kaluluwa. Ito ay natatanging kakayahan ng marka ng Ancient Ancestor. Kaya pala nabubuhay ka hanggang ngayon. Si Black Elder, tagapagmana siya ng Ancient Ancestor. Ang utos ng Elder ay, nagabayan siya papasok sa abyss. Pumasok ka, ngunit tandaan. Hindi mo kayang tiisin ang nasa ilalim ng abyss. Utos ng Elder. Suwan.
Para kanino ka ba talaga naglilingkod? Gising, Kinghe, ako si Shaye. Na-activate ng maduming espiritu sa abyss ang bloodline mark niya. Kung hindi agad mahanap ang paraan para mapigilan, tuluyan siyang malulugmok. Wala nang makakapagliligtas sa kanya noon. Nasaan ang paraan para mapigilan? Sa pinagtatakpan ng founder sa ilalim ng abyss, nandoon ang pigil na simbolo na iniwan ng ancient ancestor. Ngunit may nagbabantay doon na kaluluwa ng founder. Sigurado ka bang pupunta? Tara. Pumunta tayo sa ilalim ng abyss. Pupunta ako kahit anong naroon. CJ, sumunod ka, huwag mahuli. Ayon sa plano ang lahat. Inutusan ako ng elder na gabayan si Shai sa ilalim ng abyss para ma-activate ang marka ng ancient ancestor sa katawan niya. Shai, huwag mo akong sisihin, wala akong magawa. Nawalan na naman ako ng kontrol. Siya pasensya na. Ayos na. Nandito ako. Kinghe, ikaw ay inapo ng tagapaglingkod ng sinaunang ancient ancestor. Ang marka sa katawan mo ay pamana ng nagbabantay na bloodline. Ikaw ay inapo ng tagapaglingkod na tagapagbantay. Ang nanay ko, ang sinaunang tagapaglingkod, nagsimula na manira ang kapangyarihang ito ng bloodline at kaluluwa. Dahil din siguro dito namatay ang ina mo. Paano ba talaga mapipigilan? Kailangan ng dalawang bagay, butong plauta ng mga barbaro at sinaunang banal na bukal. Ang plauta ang magagabay sa lakas ng lahi, ang bukal ang maglilinis sa mga epekto. Kailangan pareho. Nasaan ang butong plauta? Sa libingan ng barbarong ninuno, mas delikado pa kaysa sa hukay ng pagbagsak. Sasama ako sa'yo, ito ang lahi ko, kapalaran ko. Hindi ako tatakas, ayaw din ng nanay ko na tumakas ako. Ang lahi ang gabay, ang butong plauta ang gamot, ang udyong na kristal ang kandado. Pinagsama ang tatlo. Tama, walang hanggang pagkakakulong sa ninuno. Pero nakakulong ang butong plauta sa kailaliman ng libingan. Tanging ang tagapagmana ng barbarong ninuno ang makakakuha, at sa sandaling makuha ito. Luluwag ang selyo, lalantad ang puso ng ninuno. Umalis tayo, puntahan natin ang libingan. Tutulungan mo ba talaga siya? Ang utos na matandang konseho. Alam ko ang utos. Pero hindi pa pwedeng mamatay si Shai, may silbi pa siya. Ano ba talaga ang plano mo? Atay, akala mo tinutulungan ko si Shai? Hindi, ginagamit ko lang siya. Sa libingan ng barbarong ninuno, may kailangan ang matandang konseho, ang puso ng ninuno. Pag nakuha ni Shai ang plauta, sa sandaling lumuwag ang selyo. Kukunin ko ang piraso, saka ako magiging malaya. Sinasabi ko, huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Suwan. Para kanino ka ba talaga naglilingkod? Ito ang kaluluwa ng ninuno. Dumating na rin ang lahi ng alila. Ibigay mo ang katawan mo sa akin. Muling mamayagpag sa mundo. Huwag pilitin, gamitin ang udyong na kristal. Ang kristal ang kandado na kumukulong sa kanya. Kinghe, ngayon na.
Pansamantalang naipit. Pero piraso lang ito ng anino. Ang tunay na puso ng ninuno nasa kailaliman pa ng libingan. Para na, hindi magtatagal ang selyo dito. Sa loob ng 3 buwan, guguho na ito. Sasama ka sa kanila sa libingan ng ninuno? Ako na ang bahala sa matandang konseho. Bakit mo ba kami tinutulungan? 3 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako sa gubat ng lason. Hinahabol ako ng kulto ng maruming espiritu. Wala na akong pag-asa. Ang gintong liwanag sa dibdib mo ang nagpalayas sa mga espiritu. Buong gabi mo akong tinakbo, hanggang sa mawalan ka ng malay. Bago mawalan ng malay, sinabi mo sa akin, huwag kang matakot, ipagtatanggol kita. Sa buong buhay ko, wala pang nagsasabi sa akin ng ganoon. Sa kulto ng maruming espiritu, isa lang akong piyesa. Kaya ayoko nang maging piyesa. Bakit namin kayo paniniwalaan? Dahil sinabi ko sa inyo, ang lokasyon ng libingan ni Ancestral Desolation. Dahil tinulungan ko kayong supilin ang anino ng ninuno. Kung gusto kong saktan kayo, maraming pagkakataon. At wala na rin akong mapupuntahan. CJ, maniniwala muna ako sa'yo. Pero kapag nalaman kong niloloko mo ako, Hindi mo gagawin yon. Dahil mas gusto ko pa kaysa kanino man na magtagumpay ka. halo ang katotohanan sa kasinungalingan niya, pero ang libingan ni Ancestral Desolation ay kailangan kong puntahan. Ano man ang balak niya, pupunta ako basta't maliligtas si King He. Panganib na hamog. Narito na rin ang Cult of Heart Erosion. Dalawang katauhan. 3 taon na ang nakalilipas, hindi lang isa ang iniligtas ko. Sino ang isa pa? Siya tumingin ka sa akin. Huwag kang magpadala. Hindi yan totoo. Ano ang nakikita mo? Sa alaala 3 taon na ang nakalilipas, may 2 babae. Hindi lang isa ang iniligtas ko. Ikaw ang isa, sino ang isa pa? Baka naman natitirang alaala lang ng marka ni Ancestral Desolation. Huwag kang mag-isip ng ganyan. 2 katauhan. Si Suwan ang isa, sino ang isa pa? Bakit pamilyar na pamilyar? Parang tadhana ang pakiramdam. Tinatawag ako ng butong plauta. Nararamdaman kong narito ito sa loob. Hinihintay nito ako. Nasa kalaliman ng libingan ang piraso ng puso ng ninuno. Kapag nakuha na ni Shai, sa sandaling lumuwag ang selyo ng butong plauta. Yun na ang pagkakataon kong kunin ang piraso. Sa oras na yun, malalaya na ako sa kontrol ng Elder Supreme. Anong nangyari? Wala. Tara na. Handa na ba tayo? Tara na. Ipaalam sa Elder Supreme, pumasok na sa libingan ang tagapagmana ng Emperador. Ayon sa plano ang lahat. Ang lahi ng mga alipin na minana sa bawat salinlahi ni Ancestral Desolation. Tuwing may bitak sa selyo ng mahika. At lumuluwag ito, isang alipin. Ang tumatalon ng buong tapang sa gitna ng mahika.
Dugo ang pang-akit. Butong plauta ang gamot. Kristal ng kaluluwa ang kandado. Kamukha niya ako. Pareho ang tingin. Kailangan pagsamahin ang tatlo para lubusang maselyohan ang primordial. Pero kung masira ito, Mabubuhay ang primordial at mawawasak ang Kanghan Realm. kaya patuloy na hinahanap ng Zuling Cult ang tatlong bagay na ito. Hindi nila gusto magkaroon, kundi sirain ang selyo, palayain ang primordial, at anyayahan ang mga celestial demon. Kaya kailangan nating tapusin ang pagsisilyo. Bago pa nila. Sa anumang paraan. Ang Bone Flute ng Ancient Ancestor. Naiintindihan ko na. Kailangan pagsamahin ang Bone Flute, Soul Crystal, at dugo. Dapat gawin ito sa mismong pinagmula ng selyo ng Primordial. Ang lugar na iyon ay ang Fallen Immortal Secret Realm, hindi ang altar ng Shiloh Village. Doon ang tunay na pinagkukulungan ng kaluluwa ng Primordial. Ang Soul Crystal ay ang susi, ang Bone Flute ang gamot, at ang dugo ni King He ang gabay. Kailangang pagsamahin ang tatlo sa altar. Ginawa rin ito ng aking mga magulang para sa Shiloh Village. Sinabi ng Grand Elder na nasa loob ng libingan ng Ancient Ancestor ang selyo. Nagsinungaling ba siya sa akin? Ano ang tunay niyang layunin? Anong nangyari kay Suwan? Wala. Kung Shiloh Village, bumalik tayo sa Shiloh Village. Mas mabilis, mas mabuti. Kahit saan ang selyo, kailangan ko lang sa huling sandali. Kunin ang core fragment ng primordial. Pasensya na, Shi, pero kailangan kong maging malaya. Mag-ingat, grupo ng bone carvings. Kuya Shi, sa wakas nakita rin kita. Sino ka? Ako si Lin Warner. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ako sa Miasma Forest. Hindi mo na ba naaalala? Yakap mo ako ng buong gabi. Bago ka nawalan ng malay, hinawakan mo pa ang kamay ko. Paano mo nakilala si Shaye? Bakit mo siya tinatawag na kuya? Kausap ko si Kuya Shi, wala kang pakialam. Sino ka ba? Ako ang kanyang. Ito ang nahulog sa iyo noon. Itinago ko ito. 3 buong taon. 3 taon na ang nakalilipas. Hinahabol ako ng Zuling Cult. Tumakas ako sa Miasma Forest at nawala. Ikaw ang nakakita sa akin sa tabi ng sapa. Bitbit mo ako at tumakbo ng napakatagal. Ang gintong liwanag sa dibdib mo ang nagpalaya sa mga humahabol. Bago ka nawalan ng malay, sinabi mo sa akin, huwag kang matakot, ipagtatanggol kita. Ito ay piraso ng labi ng Ancient Ancestor. Ito ang hinawakan ko 3 taon na ang nakalipas. Hindi pala ito isa. Kaya't hindi kita niloloko. Kuya Shi, hayaan mo akong sumama sa inyo. Galing ako sa Lin family ng Lin Xiao region. Nasa Soul Transformation Realm ako. Hindi ako pabigat. At hinanap kita ng 3 taon. Ayokong mawalay muli sa iyo. Ngunit kung nagsisinungaling ka, hindi ako magpapakita ng awa. At, huwag kang lumapit ng ganoon kalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ed King He. Ako ang magpoprotekta kay Kuya Shaye. 3 taon na ang nakalipas sa Miasma Forest, nailigtas ko si Swan. Nailigtas ko rin si Warner.
Ano pa bang mga lihim ang nakatago sa kabubatang yon? At, bakit mukhang hindi masaya si Kinghe? Ito ang mapa ng spiritual veins na iningatan ng aming pamilyang Lin sa loob ng maraming henerasyon. Nakamarka dito ang lokasyon ng libingan ng Ancient Ancestor at ng Mystic Realm of the Fallen Immortal. Mahigit 1,000 taon nang inaalagaan ng aming pamilyang Lin ang mapang ito. Mystic Realm of the Fallen Immortal. Nandoon ang Ancient Spiritual Spring. Ngunit may ganitong pattern sa sulok ng mapa. Ang pattern na ito ay pareho ng makaiwan-iwan natin sa Miasma Forest. Magkamukha talaga. Ito ay tracking rune ng Cult of the Corrupt Spirit. Ang Grand Elder ay nagtanim ng katulad na marka sa akin. Kung may ganitong pattern sa mapa, ibig sabihin ay sinusubaybayan ito ng Grand Elder. Ibig sabihin, matagal nang binabantayan ang pamilyang Lin. Lagi nang hinahanap ng Cult of the Corrupt Spirit ang mapang ito. Dahil sa mapang ito ang pamilyang Lin ay pinagsamang pinigilan ng hari ng Spiritual Continent at ng Cult of the Corrupt Spirit. Nalugmok ang aming tahanan. Naisahan at napabilanggo ang aking ama. Namatay ang aking ina habang tumatakas. Kasali rin ang hari. Matagal nang minanasan ng hari ng Spiritual Continent ang sinaunang misteryosong kayamanan. Sa labas, magkaaway sila ng Cult of the Corrupt Spirit. Ngunit sa likod, magkasabot sila. Nadiskubre ng aking ama ang lihim na ito, kaya siya naisahan. Isa pang kaaway, ang hari ng Spiritual Continent. Pagbabayaran niya ito. Kumusta na ang pag-usad ni Suan? Ayon sa ulat, Panginoon, nakuha na ni Shai ang bone fruit. Ang susunod ay pumunta sa altar ng Shiloh Village upang kumpletuhin ang selyo. Mabuti. Sa sandaling makumpleto ang selyo, panandalyang lalabas ang fragment ng Ancestral Core. Iyon ang tanging pagkakataon mong kunin ang fragment. Huwag mo akong bigin. Naunawaan ko, Panginoon. Ngunit may isang bagay na wala sa plano. Say Lin Wenner. Direktang inako siya ng handmaiden ng Ancient Ancestor. Mas dalisay ang kanyang lahi kaysa kay Kinghe. Kung ang kanyang lahi ay magresonate sa marka ni Kinghe, dodobel ang lakas ng sealing power. Sa oras na yun, baka hindi lumabas ang fragment. Kung gayon, humanap ng paraan para pigilan ang kanilang resonance. Kung kinakailangan, patayin si Lin Wenner. Anumang paan. Patayin si Lin Wenner. Ano ba talaga ang gusto mo, Master? Ang piraso ng Primordial Core. Talaga bang para lang buhayin ang Primordial? O may iba ka pang balak? Yung babae, 16 na taong gulang lang siya. Ang tagapagmana ng Desolate Ancestor ay matagal nang naghihintay sa'yo. Ngayon na ang katapusan mo. Shihu, anong nangyari sa'yo? Kusa siyang sumali sa aking Cult of Turbid Spirit. Ipagpalit ang iyong impormasyon sa pagsasanay na resources. Shai, ang pinagkakatiwalaan mong kababaryo ang nagtaksil sa'yo. Haha, Bakit? Bakit? dahil sawa na ako. Sawa na akong apakan mo ako. 3 taon, gabi-gabi akong nagpapakahirap sa pagsasanay, habang ikaw, tulog lang. Bakit ikaw, isang gabi lang, naging bayani ka na? Bakit? Magtataksil ka sa akin? Shaye, kinamumuhian kita. Inagaw mo ang lahat ng atensyon. Pero kinamumuhian ko ang sarili ko. Doon ako lumaki sa Stonefall Village. Hindi ko pwedeng si Rain. Nandoon pa ang puntod ng tatay ko. Shihu, Diamond Realm. Umalis na tayo, bilisan. Shaye, pesensya na. Ako na ang bahala sa Stonefall Village. At sabihin mo kay Old Shibo, hindi ko siya binigo. Shihu.
Simulan na natin. Pagsamahin ang tatlo, tapusin ang pagsisil. Ipaghiganti si Shihu. Pasensya na, Shae. Suwan. Ikaw. Akala mo ba talagang tinutulungan kita? Simulat sa pool, ginagamit lang kita. Kailangan ng elder ang pirasong ito. At ikaw, susi ka lang para buksan ang seal. Suwan, sinungaling ka. Iwan mo ang piraso. Iyon ang pinaghirapan ni Shae ng buhay niya. Shae, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin noon, hindi kita papatayin ngayon. Pero sa susunod, magkalaban na tayo. Hindi na tayo magkikita pa. Ang piraso ng primordial core ng mga inapo ay ninakaw. Mabubuksan ang seal. Ang tanging pag-asa ay hanapin ang ancient spiritual spring. Gamitin ang kapangyarihan ng spring para muling buuin ang seal. Ang mystical immortal secret realm. Ito na ang huling pag-asa ninyo. Tinawag niya akong inapo. Ninuno ko siya. Mystical Immortal Secret Realm, Ancient Spiritual Spring. Mukhang nagbago ang destinasyon natin. Suwan, babayaran ko rin ang utang na ito. Lin Wan-er, nandito ka nga. Utos ng hari, isuko mo agad ang mapa ng Spirit Vein. Bumalik sa Royal City pa magbayad, o ikaw ay papatayin. Hindi ako babalik. Inosente ang tatay ko. Nakipagsabatan kayo sa cult of Turbid Spirit. Pinatay ninyo ang nanay ko. Hindi ikaw ang magsasabi kung inosente siya o hindi. Shae, ikaw ang nag-umpisa sa kriminal na miyembro ng pamilyang Maharlika. Mas mabigat ang kasalanan mo. Kunin ninyo siya. Kung gusto ninyong siyang dalhin, tanungin muna ninyo ako. Kaya pala nasa iyo ang butong plauta ng dakilang ninuno. Ito ay sagradong bagay mula pa noong unang panahon. Hindi ito karapat-dapat sa isang batang tulad mo. Ibigay mo ito sa akin at maaari kitang patawarin. Mid-level na emperador si Imping, hindi siya kalaban. Pero hindi ko hahayaang mahuli si Wan-er. Hari ng Lingxiao, hindi ba kayo nahihiyang manloko ng mga bata? Isang emperador na nambubuli sa mga bata. Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Lingxi Sect, nakikialam din ba kayo? Ang tagapagmana ng dakilang ninuno ay pinoprotektahan ng aming Lingxi Sect. Subukan mong saktan siya, at 10,000 miyembro ng Lingxi Sect ay handang tumugon. AME. Shae, naubos na ang oras mo. Nakuha ang piraso ng core ng ninuno, mabilis na lumuluwag ang selyo. Kailangan mong mahanap agad ang sinaunang banal na bukal. Nasaan ang Xianfo Secret Realm? Sa pinakadulong hilaga ng Lingxiao, hindi lang bukal ang nandoon. May natitira pang bagay na iniwan ng dakilang ninuno, ang puso ng dakilang ninuno. Iyon lang ang makakalaban sa pinakamalakas na emperador. Pinakamalakas na emperador. Ang matandang elder sa likod ni Suwan. Ang lakas niya ay pinakamataas na antas ng emperador. Hindi pa sapat ang lakas mo ngayon. Kung gusto mong protektahan ang mga mahal mo sa buhay, kailangan mong maging mas malakas. Dumarami na ang mga tao ng Zuling cult. Ayaw nilang makarating tayo sa Qianfo Secret Realm. Kuya Shie, sa palagay mo magkatagumpay ba tayo? Iyan ang sinabi ni Suwan sa matandang elder. Ang ating mga galaw, bakit niya ako tinalikuran? May sarili siyang desisyon, tulad ni Shihu. Lahat ay may sariling landas na tatahakin. Kuya Shie, sabihin mo, tinawag akong inapo ng dugo ng katulong sa larawan. Talaga bang ako ang kanyang inapo? Magiging ba akong katulad niya? Ang iyong dugo ay humuhugot sa sinaunang plauta. At humuhugot din sa marka ni King He. Tama iyon. Pero hindi ka magiging katulad niya dahil ipagtatanggol kita. Salamat, Kuya Shie. Parang iba ang turing ni Shae sa kanya kaysa sa akin. Mas malambing ang tingin niya sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ako na. Dapat buksan ng aking dugo ang selyo.
Mamatay ang sinumang pumasok nang walang pahintulot sa lihim na lugar. Napakalaki ng agwat ng emperador, magiging kamatayan lang kung ipipilit. Pero hindi pwedeng umatras. Teka, yung aura nito, nagre-resonate sa aking dugo. Ako ay inapo ng katulong ni Primordial Ancestor. Narito ako para kunin ang sinaunang spiritual spring, para muling iselyo ang progenitor. Pakiusap, hayaan nyo kaming makadaan. Kumpirmado ang dugo. Panginoon, maligayang pagbabalik. Buti na lang at kinilala ka. Saan spiritual spring? Sa kalaliman ng realm. Pero, nadumihan na ito ng mga piraso ng kaluluwa ng progenitor. Kailangan munang linisin bago magamit. Kailangan ang lakas ng dugo ng Panginoon. Grabe ang dumi. Ako ang maglilinis. Heavenly Demon. Lumuwag na ang selyo ng bitak. Isang buwan na lang ang hihintayin. Nang makuha ni Swan ang core fragment ng progenitor, mas bumilis ang pagbagsak ng selyo. Sinusukat ng mga demonyo ang laki ng bitak. Kung hindi agad masiselyo, darating na ang pangunahing hukbo ng mga demonyo. Magwawakas ang Kanghan Realm. Wala nang atrasan tayo. Kailangan nating muling iselyo ang progenitor bago ganap na dumating ang mga demonyo. Pero una, kailangan natin ang puso ng Primordial Ancestor para sa sapat na lakas. Nasa pinakailalim ito ng innate secret realm. Mabuti. Sa pirasong ito. Kalahati na ang pagkabuhay muli ng progenitor. Magaling, Swan. Panginoon, pumasok na si Shai sa Fallen Immortal Secret Realm. Nakuha niya ang lakas na spiritual spring. Sunod, papuntahin natin siya sa... Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na palabas. Hayaan siyang magpakapagod sa pag-asa. Tapos mamatay sa kawalan nito. Mas masaya iyan. Panginoon, ano ba talaga ang gusto ninyo? Buhayin ang progenitor. Sakupin ang Kanghan Realm. Swan, alam mo ba kung bakit sabay kong hinahawakan ang Turbid Spirit Cult at Heart Eroding Cult dahil kapag pinagsama ang lakas ng Turbid Spirit at Heart Demon, saka lang mabubuksan ang bitak patungong labas ng realm. Para makapasok ang mga Heavenly Demon. Susi lang ang progenitor. Ang mga demonyo ang tunay na layunin. Heavenly Demon, gusto mong papasukin ang mga demonyo. Ang Kanghan Realm ay... Ang lakas ng Heavenly Demon ang magpapalaya sa akin sa hadlang ng Emperador. At magtutulak sa akin sa maalamat na Heavenly Dao Realm. Magiging tunay na Diyos ako. Noong araw, isinyo ni Primordial Ancestor ang mga demonyo. Kasabay ng daan patungong Heavenly Dao Realm. Wawasakin ko ang silyong iyon. Magwawakas ang lumang mundo. At isisilang ang bago. Ako ang magiging Diyos na lumikha nito. Kapag dumating ang mga demonyo, magwawakas ang Kanghan Realm. Gagawin ko ba talaga ito para sa Panginoon? 3 taon na ang nakalipas, iniligtas ni Shai ang buhay ko. Ayokong magtaksil sa kanya, pero wala akong magagawa. Maliban na lang kung... Siguradong hahanapin ako ni Shai. Manatili ka sa kanyang tabi, at sa kritikal na sandali, bigyan mo ako ng nakamamatay na suntok. Opo. Ito ang huling natitirang lakas ng pinagmulan na iniwan ni Ancient Ancestor bago siya bumagsak. Tanging ang mga tagasunod ni Ancient Ancestor ang maaring sumanib dito. Ngunit ang proseso ng pagsasanib ay halos imposible at mapanganib. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Ang Primordial Ancestor ay isang sinaunang cultivator na naging masama, naghahanap siya ng kataas-taasang kapangyarihan. Sa huli ay kinain siya ng maruming espiritu. Ang Heavenly Demon ay mga nanakop mula sa ibang dimensyon. Ang Primordial Ancestor ang susi para buksan ang bitak. Noong araw, sinabi siya ni Ancient Ancestor ang kanyang sarili upang itahan pareho. Ngayon, kailangan ng parehong paraan para isara ito. Gamit ang katawan ni Ancient Ancestor bilang sentro, ipunin ang 3 lalaking kapangyarihan. Halika na muli. 3 malalaking kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Ancient Ancestor, ang dugong nagbabantay. Si Wonder, ang War God na nagsanay ng katawan, at si Kinghe. Ang pinagsamang kapangyarihan nating 3 ang magiging bagong sentro ng pagtatakda. Ang Spirit Spring ay katalista, ang Bone Flute ay gabay, ang Soul Crystal ay panglock ng puso. Walang maaaring wala. Kinuha ni Swan ang Soul Crystal. Hindi namin. Ang kinuha ni Swan ay pira-pirasong sentro lamang ng Primordial Ancestor. Ang Soul Crystal ay nasa akin mula pa sa simula, ginamit ko ang lakas ng aking kaluluwa upang itago ito sa kalaliman ng marka. Akala ni Swan kontrolado niya ang lahat. Ngunit ang nakuha niya ay pira-piraso lamang. Mula pa sa simula ay nag-iingat ka na sa kanya. Ito ang sinabi sa akin ng pamana ni Ancient Ancestor. Ang Soul Crystal ay hindi dapat iwan ang katawan ng tagapagmana. Ngunit hindi ko inaasahan na talagang magtataksil siya.
Shaye, ibigay mo ang bone flute at ang kapangyarihan ng spirit spring. Kung hindi, ngayong araw ay lahat kayo ay malilibing dito. Wala na akong pasensya. Wala na akong pasensya. Panaginip. Kahit nasa Vajra Realm ka, naglalaro ka pa rin sa harap ko. Hindi alam kung paano mabuhay. Ngayong araw ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba. Siya'y kuya, tumakbo ka na. Hindi ko na kayang tumagal. King Realm, nag-breakthrough ka sa gitna ng laban? Impossible ito. Imposible, kaka-breakthrough mo lang sa King Realm. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Anong klaseng halimaw ka talaga? Ang kapangyarihan ng pamana ng Ancient Heart ay hindi mo kayang unawain. Ang suntok na ito ay para kay One-er. Akin ang Ancient Flute. Kung gusto mo, subukan mong kunin. Ngunit sa susunod, hindi na ako magpapakita ng awa. Shaye, maghintay ka. Babayaran ko ito sa iyo sa tamang panahon. Hindi ka pababayaan ng Spirit Province Domain. One-er, kumusta ka? Ayos lang. Naubos ang espiritu. Ang galing mo, Shai-jej. Imperial Realm na, congratulations. Pero huwag mo akong yakapin ng mahigpit. Ang Supreme Elder ay nasa peak ng Emperor Realm. Kailangan kong maging mas malakas. Kung hindi ko kayo mapoprotektahan. Shai. Alam kong hinahanap mo ako. Nasaan ang fragment? Wala na sa akin, ibinigay ko sa Supreme Elder. Nandito ka pa rin sa harap ko. Alam mo bang patay na si Shihu? Dahil may impormasyon akong hindi mo alam, ang layunin ng Supreme Elder ay hindi buhayin ang Ancestor, kundi ilapit ang mga demonic god, gamitin ang kanilang kapangyarihan para makapasok sa Heavenly Dao Realm. Ang Ancestor ay susi lang para buksan ang bitak. Gusto niyang sirain ang buong Kanghan Realm. Bakit mo sinabi sa amin ito? Nagloloko ka na naman. Dahil ayaw kong masira ang Kanghan Realm. Sumali ako sa Turbid Spirit Sept dahil wala akong choice. Pero ang pagpapalapit ng demonic god, lampas na sa limitasyon ko. Ayaw kong maging kasabwat sa pagkasira ng mundo. Bakit kita paniniwalaan? Traitor ka na sa amin noon. Dahil sinabi ko sa inyo ang kahinaan ng Supreme Elder, ang kanyang tunay na katawan, nakatago sa altar sa gitna ng demonic mist domain. Ginagamit ang Ancestor's Core Fragment bilang gabay para buksan ang daan para sa demonic god. Ang kanyang peak Emperor Realm na kapangyarihan ay hindi walang kapintasan. Ang purification power ng Ancient Flute ay makakapigil sa kanyang turbid spirit at inner demons. Ano ang kondisyon mo? Pagkatapos nito, hayaan mo akong umalis. Gusto kong magsimula ulit. CJ. Pero kapag nalaman kong nagtaksil ka ulit, Wala nang susunod, isinusumpa ko. ang plano ng Supreme Elder ay gamitin ang Ancestor's Core Fragment. Para buksan ng Demonic God Rift, ilapit ang pangunahing puwersa ng Demonic God at pagkatapos, sakmalin ng kapangyarihan ng Demonic God ang buong Kanghan Realm. Gagamitin ng Supreme Elder ang kapangyarihan ng Demonic God para makapasok sa Heavenly Dao Realm. Paano natin siya mapipigilan? Makakaya ba natin? Kailangan nating tapusin ang pagsisil bago niya mabuksan ang rift. Pero ang pagsisil ay kailangan gawin sa orihinal na lugar ng Ancestor Seal, sa altar ng Shiloh Village. Lumitaw na ang Demonic God Rift. Isang buwan na lang bago ito ganap na mabuksan.
Wala ng oras. Babalik ako sa Shiloh Village at hindi na ako urong. Shai. Kahit mamatay ako ngayon, isasama kita. Akin si Goody. Akin ang lingkuan, lahat ay akin. Hahaha. Hahaha, mamamatay kayong lahat ngayon. Kahit buhay ko, ipagpapalit ko. Ano pa ang katatakutan ko? Kung handa kang magpakamatay, sasamahan kita hanggang dulo. King He, Warner, ipahiram niyo sa akin ang inyong lakas. Ngayon, sabay-sabay tayo. Ah. Tapos na. Tagapagmana ni Huangzu, matagal kitang hinintay. Hindi ko inakala makararating ka rito. Ikaw ang punong elder. Ang nasa likod ng Zuling Cult at Shixin Cult. 1,000 taon ko itong pinlano, para sa pagdating ng tiyan mo ngayon. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng tiyan mo, para masira ang Chandao Realm at muling buuin ang Kanghan World. At kayo ang pinakamainam na handog. Bakit? Nasa rurok ka na ng Emperor Real. Bakit mo pa kailangan ng tiyan mo? Akala mo ba, ang Emperor Realm ang katapusan? Hindi, sa itaas ng Emperor Realm ay ang Chandao Realm. Ang kapangyarihan ng tiyan mo lang, ang makakapagpalaya sa akin sa pagkakabilanggo, at gawin akong tunay na Diyos. Noong una, sinluhan ni Huangzu ang tiyan mo, at sinluhan din ang daan patungo sa Chandao Realm. Wawasakin ko ang silyong ito. Para lang sa iyong ambisyon, sisirain mo ang buong Kanghan World. Ang pagkasira ay hindi muling pagsilang. Pagdating ng tiyan mo, ang lumang mundo ay magwawakas. At isang bagong mundo ang isisilang. At ako ang magiging tagapaglikha ng bagong mundong iyon. Dapat kayong maging mapalad na maging pundasyon ng bagong mundo. Maling akala. Dahil ayaw ninyong sumuko. Maging handog na lang kayo. Sumunog ng pinagmulan, lampasan ang Emperor Realm. Iniisip mo ba ang buhay mo? Mamamatay ka sa ginagawa mo. Kung mapipigilan ka lang, ano ang halaga ng buhay? Ang mga pangako kong protektahan, hindi ko sila bibigwin. Maging demonyo ka. Kalimutan ang lahat ng sakit, at maging alipin ko. Ang pamilya, kaibigan, at minamahal mo ay mga pabigat lang. Hindi ako matatakot ng mga ito. Ang mga taong pinoprotektahan ko. At ang mga pangako ko, hindi yuyugin ng mga demonyo sa puso. Nakakatuwa. Mas matibay ka kaysa inaasahan ko. Pero hindi nito mababago ang anuman. Hanggang kailan mo kaya magtiis sa pagsunog ng iyong pinagmulan? King He, Warner sa altar, ngayon na.
Hindi ko hahayang matapos ninyo ang selyo. Kayong mga hamak, huwag ninyong subukang pigilan ako. Paumanhin. Aksil, nagtaksil ka sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang hinugot kita mula sa tambakan ng basura? Sinabi mo, inaanyayahan ang dyablo para baguhin ang mundo. Pero hindi mo sinabing puksain nito ang lahat ng buhay. Ayokong maging kasabwat sa pagwasak. Ayoko nang maging piyon. 3 taon na ang nakalipas, sinagip mo ako. Huwag kang matakot, sabi mo, protektahan kita. Ngayon, ibinabalik ko sa'yo. Shaye, pasensya na. Suwan, bakit ka ganoon katanga? Pwede ka namang tumakas. Shaye, hindi mo alam, nung gabing nawalan ka ng malay. Nagbantay ako sa'yo magdamag. Mainit ang kamay mo, maayos ang paghinga mo. Unang beses kong naramdaman na may dahilan pa para magstay sa mundo. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kasapi ako ng cult of defilement. Maraming dugo ang dumikit sa mga kamay ko. Pero kung may susunod na buhay, gusto kong maging malinis. At makilala ka sa ilalim ng araw, sa bawat araw sa cult. Iniisip ko, kung hindi sana ako dinala noon. Baka ako'y normal na tao, lumaki sa liwanag. Baka may mga kaibigan, pamilya at taong mahal. 3 taon na ang nakalilipas sa gitna ng gubat. May isang gabay na buhay dahil sa kanyang ginintuang liwanag. Sapat na yon. Suwan, hindi ka piyon. Kaibigan kita. Habang buhay. Biktima rin siya ng tadhana. Pero sa huli, pinili niya ang sarili niyang daan. At Suwan. Kahit wala si Suwan, hindi nyo ako mapipigilan. Nabuksan na ang bitak ng Diablo. Tiyak na magwawakas ang Kanghan Realm. Kinghe, Waner, simulan ang pagtatakip. Para kay Suwan, para kay Shihu. Para sa lahat ng biktima ng cult. Kinghe, Waner, ibigay ninyo ang inyong lakas sa akin. Ngayon, magkasama tayo. Shaye. Mula nang makita mo ako, 3 taon na ang nakalipas. Sa gilid ng Miasma Forest. Nagkaugnay na ang ating mga kapalaran. Sa buhay o kamatayan. Sasamahan kita. Kuya Shaye, 3 beses mo akong iniligtas. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Tatlong taon na ang nakalipas, sa gitna ng Miasma Forest, hinawakan ko ang isang ginintuang piraso. Mula noon, hindi na normal ang buhay ko. Naranasan ko ang pagtataksil at pag-aalay, nasaksihan ang pagwasak at muling pagsilang. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ko. Ang pinakamahalaga ay hindi ang kapangyarihan, hindi ang pamana. Hindi ang misyon ng unang Diyos, kundi ang mga taong nasa paligid ko. Aray. Huwag ninyong subukan, mga langgam. Huwag ninyong subukang pigilan ako.
3 taon na ang nakalipas sa loob ng Marsh Forest, hinawakan ko ang piraso ng unang Diyos. Mula noon, ang aking kapalaran ay nakatalina sa Kanghan Realm. Hindi ako maaaring sumuko. Stonefall Village, King Warner. Matandang Shibo, Shihu, Suwan. Ang lahat ng ipinangako kong protektahan, nandito lahat. Shaye, magtiis ka. Malapit nang matapos ang selyo. Kuya Shai, Hindi ka pwedeng mamatay. Nangako ka na protektahan mo ako. hindi ka pwedeng sumira ng pangako. Ang aking Daoship Realm, ang aking plano sa loob ng 10,000 taon. Daoship Realm, ang aking Daoship Realm. Shaye, magsisisi ka. Shy. Shy. Gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Suwan, Shihu. Nagawa ko. Shy, hindi ka pwedeng mamatay. Nangako ka sa akin. Nangako kang sasamahan mo ako habang buhay. Kuya Shai, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Shy, nangako kang protektahan ang Stonefall Village. Hindi ka pwedeng sumira ng pangako. Nangako kang sasamahan mo ako habang buhay. Hindi ka pwedeng sumira ng pangako. Ang batang ito, ibinigay ang buhay para sa Stonefall Village. Ganon din ang kanyang mga magulang. Lahat ay para sa selyo. May pag-asa pa ba siyang mabuhay? Guro, pakiusap, sabihin mo sa akin. May pag-asa pa ba siya? Dinala ko ang Spirit Beast. Sinabi niya, sa pinakamalalim na bahagi ng Spirit Spring, may natitira pang isang huling hakbang na pinagmulang Spirit Liquid. Iyon ang huling regalo ng unang Diyos sa kanyang tagapagmana. Kailangan ang pagkakaisa ng 3 dakilang kapangyarihan para mabuksan ito. Kung gayon tayo na. Kahit gaano kahirap, ililigtas natin si Shy. Kahit ang buhay ko ang kapalit, handa ako. Ako rin. Iniligtas ako ni Kuya Shai ng 3 beses. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa kanya. Amo, ang konsentrasyon ng maruming espiritu sa pinakamalalim na bahagi ng lihim na lugar ay ilang beses na mas mataas kaysa dati. Dahil sa pagluluwag ng selyo, ang maruming espiritu ay dumadaloy mula sa mga bitak. Mag-ingat kayo. Kahit gaano kadelikado, ililigtas ko siya. Shy, ako rin. One Air, ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. CJ. Tara na. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Naghihintay pa sa atin si Shaye. Ito na ang pinagmulang Spirit Liquid. Ngunit para mabuksan ang selyo, kailangan ang pagkakaisa ng 3 dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng unang Diyos at ang dugo ng pagtatanggol. Mga Diyos ng katawan, 2 lang kayo. Ang lakas ni Kuya Shai ay nasa ilalim ng lambak. Ang kanyang kalooban ay palaging nandiyan. Nakuha na, maliligtas si Shaye. King Yuaner. Gising ka na, sa wakas gising ka na. Nalagutan ka ng malay ng buong 10 araw. Akala ko hindi ka na magigising pa. Kuya Shai, sa wakas gising ka na. Natakot ako ng sobra. Okay na ako. Huwag kang umiyak. Nangako ako na ipagtatanggol ko kayo, hindi ako magsisinungaling. Hindi ako magsisinungaling. Ang mga ipinangako mo, kailangang matupad. Kuya Shai, natakot ako sa'yo.
Sige na, ibinigay niya ang sarili niyang buhay para sa oras. Tama ba? Ang huling sinabi niya. 3 taon na ang nakalipas, iniligtas mo siya. Ngayon, binayaran niya. Sinabi niya, kung may susunod na buhay, gusto niyang maging isang malinis na tao. At makilala ka sa ilalim ng sikat ng araw. Naaalala kita, Swan. Naaalala kita. Sa susunod na buhay, hahanapin kita. Shai. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo 3 taon na ang nakalipas? Ngayon ay maaari ko nang sabihin sa'yo ang katotohanan. Matandang Shibo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. 3 taon na ang nakalipas, nawala ka sa malalim na kagubatan na miss, at hindi sinasadya, ay nahawakan mo ang piraso ng mga labi ng unang ninuno. Ang pirasong iyon, ay ang binhi na marka na naiwan ng unang ninuno nang isil niya ang progenitor. Pagkatapos mo mahawakan, ang binhi ay tumanim sa iyong dibdib, naging marka ng unang ninuno, naging marka ng unang ninuno. Kaya tumigil ang aking pagmamahal sa loob ng 3 taon. Tama. Masyadong malakas ang binhi, hindi kayang tanggapin ng iyong katawan. Kaya tumigil ang pag-unlad mo ng 3 taon. Natutulog ito sa loob mo, nag-ipon ng lakas. Hanggang sa sumiklab ang krisis sa altar, saka lang ito tunay na na-activate. Eh yung 2 babaeng iniligtas ko. Si Swan at Linwaner. Sila, pareho silang naakit ng gintong liwanag na pinakawalan ng iyong marka. Naakit ng gintong liwanag. Si Swan ay may marka ng kulto ng Juling sa loob niya. Si Linwaner ay may dugo ng alipin sa loob niya. Magkapareho ang pinagmulan ng kanilang marka sa iyo. Pinagtagpo kayo ng kapalaran. Kaya lahat ng nangyari 3 taon na ang nakalilipas ay ayos ng kapalaran. Siguro. Pero ang kapalaran ay nagbigay lang sa iyo ng simula. Gaano kalayo ang iyong lakarin ay sarili mong kapili. Pinili mong protektahan, kaya narating mo ang kasalukuyan. Kaya narating mo ang kasalukuyan. Matandang Shibo, yung marka sa katawan ko. Ikaw ay isang malayong inapo ng mga alipin. Bagaman hindi kasing dalisay ng kay One Earth ang iyong dugo, ang marka sa loob mo ay isa pang anyo ng kapangyarihan ng pagtatanggol. Lakas ng labanan, kaya't ang iyong talento sa pagsasanay ay higit sa karaniwan. Ang iyong mga ninuno sa bawat henerasyon ay mga mandirigma. Ah, ganun ba? Ganun din ba ang nanay ko? Ang nanay mo, siya rin ay isang diyosa ng digmaan. Noong 20 taon na ang nakalipas, nang lumuwag ang selyo. Pumasok siya kasama ang tatay mo sa insulated moon, at hindi na bumalik. Ano ka ba nang makita mo ako sa sandaling yon? Ang ating mga kapalaran ay nagsalimbayan na. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Huwag ka nang magsalita ng magagandang salita. Pinapanood pa tayo ni One Earth. At King He, bakit namumula ang mukha mo? Wala, nagkakamali ka lang. Bakit ka nandito mag-isa? Nag-iisip lang. Ano iniisip mo, Shai? Napag-isipan mo ba kung hindi ka pumunta sa Foggy Forest 3 taon na ang nakalipas? Kung hindi mo hinawakan ang pirasong iyon, ano kaya ang magiging itsura mo ngayon? Siguro, yun pa rin yung binatang tinatawag na basura. Araw-araw maghahakot ng kahoy at manghuli, mamumuhay ng payak habang buhay. Kaya nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka bang tinahak mo ang landas na ito? Hindi ako nagsisisi. Dahil sa ganito, nagkakilala tayo. Alam mo ba, Shai, mula noong 3 taon na ang nakalilipas. Nang makita mo ako sa gilid ng Foggy Forest sa sandaling iyon, Alam ko na iba ka. ang iyong mga mata ay parang naglalaman ng buong kalangitan ng mga bituin. Ikaw naman, kailan ka nagsimula? Huwag mo nang itanong, basta mahal kita. Matagal na kitang mahal. Mahal din kita. Matagal na kitang mahal. Kuya Shai, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba? Mahal din kita. Mula noong 3 taon na ang nakalipas, nang iligas mo ako sa tabi ng sapa, sa sandaling iyon. Mahal na kita. Alam kong mahal ka ni At King He, hindi dapat ako. Pero, hindi ko mapigilan. Hindi ako makikipag-agawan kay At King He. Gusto ko lang malaman mo. Kahit piliin mo si At King, palagi akong magiging kasama mo. Basta makikita kita, kontento na ako. One Earth. At King He, huwag kang mahirapan, alam ko. Mahal ka ni Kuya Shai, kayo ang mga tanga. Sino nagsabing gusto ko siyang mapag-isa? Kasi mag-isa lang ako mula pagkabata. Wala namang masama kung may dagdag na kapatid na babae. Basta huwag ka lang masyadong magmalabis. Sang-ayon ka ba, King Heji? Hindi ko sinabing sang-ayon ako, hindi lang ako tutol. Hindi ba dapat kayong dalawa ang magtanong sa opinyon ko? Tumahimik ka. Shai. Kailangan ng Ling Xiaoyu ng bagong kaayusan bilang tagapagmana ng Huangzu.
Karapat-dapat kang maging pinuno. Gusto mong tumulong. Pinangangalagaan ng pamilya Lin ang mapa ng spiritual Vince, pero tinraidor sila ng hari. Ngayong patay na ang hari, dapat malinis ang pangalan ng pamilya Lin. Kahit nahuli, hindi dapat mawala ang hustisya. Ayaw kong maging pinuno. Gusto ko lang magbantay sa Shiloh Village, sa tavern, at sa kanila. Ang Lindsay Sek na ang bahala. Pero may kailangan akong tulong mo. Ang maling kaso ng pamilya Lin. Nakabilanggo pa ang tatay mo, 3 taon na. 3 taon nang nakakulong ang tatay ko. Sasamahan ko siya palabas. Samahan kita. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Tatay. Pasensya na, tatay, nagdusa ka. Warner, anak ko. Malaki ka na. Masasaya ngayon ang nanay mo sa langit. Tatay, nakita ko na si Shai Jej. Siya ang naglinis ng pangalan natin. Siya ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa buong pamilya natin. Shae Gongzi, hindi sapat ang salama. Hindi makakalimutan ng pamilya Lin na iniligtas mo ang anak ko. Iniligtas mo ang pamilya Lin, hindi ko ito mababayaran. Huwag kayong mag-alala, uncle, kasama ko si Warner. Pamilya niya, pamilya ko, ipagtatanggol ko siya palagi. Mabuti si Shai Jej. Warner, nakatagpo ka na mabuting tahanan, mapapanatag na ang nanay mo. Nakalusot na rin sa Wang Realm. Congratulations, Wang Realm War God, karapat-dapat. Kapag may kalaban na hindi ko kayang talunin, ikaw na bahala. Hindi na ako masyadong mahina ngayon, baka maunahan pa kita. Hindi na mayan maging sa akin. Kung wala ka, hindi ako makarating sa Jinwan. Mula sa libinan ng Huangzhou hanggang sa altar ng Shiloh Village. Hindi ka naman umalis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero salamat, Shai, mula noong 3 taon na ang nakalilipas. Nang makita mo ako sa gilid ng sanglin mula noon. Salamat sa hindi mo ako pinabayaan. Salamat din sa pagmamahal mo sa pagdating mo sa buhay ko. Suwan. Hindi ko alam kung mabuti ka o masama. Pero ang huli mong pagpili ang nagligtas sa lahat, salamat. Siya rin ay biktima ng tadhana. Kung wala ang matandang elder, baka naging kaibigan natin siya. At Suwan, gusto talaga niya tayong protektahan. Wala lang siyang pagkakataon. Hindi ko siya malilimutan kailanman. Hindi mo na kailangan ang butong plauta. Ang kapangyarihan ng Ancient Ancestor, nasa katawan ko na. Ang plauta ay sisidlan lang, ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ko. Hayaan mo na dito. Magbantay sa Stonefall Village. Tulad ng pagbabantay ni Swan sa atin. Kuya Shai, tingnan mo, tapos na ang scene ng Wine Clan. Ano sa tingin mo sa 3 magkakasama? Maganda, yan na ang pangalan. Sa wakas, makakapamuhay na ng tahimik ang 3 batang ito. Shihu Suwan. Nakikita niyo ba sa langit? Ang tagapagmana ng Ancient Ancestor ay hindi naghari. Bumalik siya sa pinagmulan, binabantayan ang mga unang tao. Ang pangalan niya ay Shai. Isang binatang nagmula sa Stonefall Village. Naranasan niya ang pagtataksil at sakripisyo. Nasaksihan ang pagkasira at muling pagsilang. Pero hindi niya kinalimutan ang kanyang pangunahing layunin. Ang protektahan ang mga minamahal, ang kwento niya ay nagtuturo sa atin. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang sumira, kundi ang magbantay. Ang pinakamahalaga ay hindi ang kapangyarihan, hindi ang mana, hindi ang misyon ng Ancient Ancestor,
kundi ang mga taong ito sa paligid. Shai, mas dakila ka pa sa ancient ancestor. Dahil pinili mo ang payak na buhay. Pero ipinagtanggol mo ang buong mundo. Anong iniisip mo? Iniisip ko, paano kung magluluwag muli ang selyo balang araw? Hindi tayo pwedeng magbantay dito mapakailanman. Kaya turuan natin ang susunod na henerasyon, ipasa ang mana ng ancient ancestor. Para mas maraming tumayo magbantay sa lupang ito. Ginagawa ko na ang mga bata sa nayon. Tinuruan sila ng maraming pasahay. May isang maliit na batang nagngangalang Bato, magaling ang potensyal. Medyo katulad ko noong bata ko. Sana hindi siya matawag na walang kwenta sa loob ng 3 taon tulad mo. Hindi dahil nandito ako. Nagsisi ka ba? Nagsisi ka bang tumakas mula sa kubo at kumuha ng batong kutsilyo noon? Hindi dahil kung hindi, hindi kita makikilala. Hindi ko makikilala si Swan, hindi ko makikilala si Shihu. Hindi ko malalaman noon na ang pagbabantay sa isang tao ay ganitong kasayahan. Salamat sa iyo, Shae. Salamat at dumating ka sa aking buhay. Noong nakaraang taon, nasa kailaliman ako ng gubat na may lason at nahawakan ko ang isang gintong pira-piraso. Mula sa sandaling iyon, hindi na naging ordinaryo ang aking buhay. Naranasan ko ang pagtataksil at sakripisyo, nasaksihan ko ang pagkawasak at muling pagsilang. Ngunit pagkatapos kong maranasan ang lahat ng ito, sa wakas naintindihan ko na. Ang pinakamahalaga ay hindi ang pamana, hindi ang misyon ng ninuno ng disyerto, kundi ang mga taong nasa tabi ko. Kuya Shai, salamat at iniligtas mo ako noon. Salamat at palagi mo akong pinoprotektahan. Ang puso ng kabataan ay hindi nagbabago. Sa mahabang paglalakbay ay may patutunguhan. Napakahaba ng daang tinatahak. Kung kasama ko kayo, ito na ang pinakamagandang mundo. Walang alalahanin sa bawat taon, at lagi tayong ligtas.